This is the Realme Note 50 for 3,500 pesos lang. Sa wakas, naalala ni Realme na isa sila sa mga budget smartphone na kilala dati. So ilang araw ko na rin siyang gamit ngayon at pag-usapan natin kung talaga bang sulit itong smartphone na to na meron siyang P612 na chipset. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Reldy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And kamusta naman kayo? Medyo matagal ako nawalan ng video dahil medyo, alam mo yun, medyo maraming akong ginawa ng mga nakakaraan. Pero ngayon, we're back and meron na naman tayong budget smartphone na pakiramdam ko babagay sa pangregalo sa kapatid nyo, sa nanay nyo, or gawin yung secondary phone. For 3,500 lang guys, no? Ito na yung makukuha nyo. And ito ngayon, si Realme Note 50. So bago ang lahat, no, quick specification lang, meron tong Unisoc Tiger T612 6.74-inch IPS LCD display pero meron siyang 90Hz refresh rate, 4GB RAM and 64GB of internal storage. Alam ko medyo maliit yan, no, pero hindi naman siya pang hardcore gaming, saktuhan lang siguro pang daily use. Meron siyang 5,000 mAh capacity na battery and itong hindi ko trip sa kanya, 13 megapixel camera plus yung kanyang water drop notch, kita nyo naman. Pero again guys, no, gusto ko kasing malaman kung itong smartphone na to is sulit ba. And alam naman natin na si Realme dati is talagang sila yung kilala pagdating sa budget smartphone. Medyo naungusan lang sila ni Infinix, Tecno at Itel itong nakakaraan. Pero ngayon they're back with another budget smartphone na nagkakahalaga lang again ng 3,500. So talagang natin patagalin pa pag-usapan natin to kung sulit ba talaga yung smartphone na yan. So tara, pag-usapan na natin to. At syempre guys, na-unbox ko na rin to at basic lang naman yung laman ng kanyang box, yung jelly case, yung user's manual, at syempre yung pin ejector, at syempre hindi mawawala dyan yung mismong unit. And then, andyan na rin yung kanyang 10 watts charger at yung charging cable. Pagdating sa kanyang build quality, meron tong glass front, plastic frame, at plastic back. And kung makapansin nyo guys, meron tong 186 gram, kaya napakagaan niya. Sa baba naman, yung kanyang Type-C na charger, and yung kanyang audio jack at mic, at yung kanyang single firing speaker. Sa kanan naman, yung fingerprint/power button, at yung kanyang volume rocker. And sa taas naman guys, no, wala na masyadong nakalagay. So pagdating naman sa kaliwa, andito yung kanyang dalawang SIM tray na pwedeng kang maglagay dyan ng dalawang SIM at yung kanyang micro SD slot. Kung usapang design naman guys, okay naman yung design niya. Kung makikita nyo, flat yung edges niya at yung design niya sa camera sa likod is parang triple camera na rin kahit isa lang yung camera niya, no. And then ang di ko lang trip dito is yung kanyang water drop notch. Pero again guys, no, kung usapang design is parang nasa 7,000 itong smartphone na to. Meron na rin pala itong IP54 splash and dust resistant. So good thing yan guys na kahit ganito ka mura tong smartphone to is meron siyang ganitong IP rating. Pero yun nga lang, huwag nyo nang ilulubog sa tubig dahil hindi naman siya waterproof. Pero again, good job yan kay Realme. Usapang display naman guys, meron tong 6.74-inch IPS LCD display na merong 90Hz screen refresh rate at ang kanyang resolution is 720p. So ayun nga no guys, naka teardrop notch pa siya which is very old style na yan. Alam naman natin sa ibang brand na may gantong presyo ng smartphone is naka punch hole na. Pero hindi naman siya sobrang big deal sa kanila. Kung tatanungin nyo guys, ang ganda rin kahit paano ng LCD display nitong si Realme Note 50. Kahit ganito kamura guys is acceptable naman yung kanyang mga colors, is punchy naman at okay naman at accurate naman yung mga color niya. And naka wide vine L3 lang to, so asahan nyo na hindi kayo makapanood ng mga full HD content sa mga streaming platform. Meron ditong 560 nits peak brightness which is alam naman natin na pag IPS LCD display lang is medyo mababa talaga ang brightness. So mahirapan talaga kayong makita yung display nito pag nasa outdoor kayo. Pero bumawi naman siya guys dahil meron siyang 90Hz screen refresh rate na napaka-smooth lang din naman, no, at pwede nyo siyang i-adjust to auto switch refresh rate para makatipid ng battery. Pagdating naman guys sa kanyang haptic feedback is hindi naman sobrang pangit pero hindi rin talaga siya maganda, no? So mas maganda kung i-turn off nyo na lang din yung kanyang haptic. At isa pa, alam naman natin na ang haptic is talagang nakakaaksaya din ng battery. Meron ditong tinatawag na features na mini capsule which is kagaya nga sa Dynamic Island. Yun nga lang, ito ay isa lang ata ang features na kagaya sa charging. Pero tinignan ko sa setting is meron din siyang ibang function. Yun nga lang, kakaunti lang talaga. So pagdating naman sa presyo ng smartphone na to, meron tong, alam ko isang variant lang which is yung 4GB RAM and 64GB of internal storage which is mababa na yan para sa panahon ngayon, pero i-consider na rin natin dahil mababa rin naman yung presyo niya. And ang presyo yun is 3,500 pero sa mall guys nabili ko to 3,599 lang. And pagdating naman sa color na available nitong smartphone to, yung isa yung black, hindi ko alam yung talagang tawag nila doon, pero may black to na color na may pagka blue rin, and then ito na light blue. So correct me if I'm wrong guys kung ano yung tawag sa mga color niya, pero yan, para sa akin mas maganda yung color nito. And meron siya, alam ko itong camera na to is yung isa flash and then yung isa auxiliary lens. So isa lang talaga yung camera niya, and alam naman natin, siyempre nakikisabay sila sa trending kagaya ng pagkakaroon ng parang tatlong camera and then flat na edges. And what do you think guys? Para sa akin okay yung design niya except for the teardrop notch.
which is very 2019. Alam naman natin yan. Pero again, let's consider the price guys. Napakamura lang ng smartphone na to. So pagdating sa speaker ng smartphone na to, meron siyang single speaker. Kita nyo naman. Pero aabot siya ng 150%. So single firing speaker siya, no? And sa totoo lang, hindi naman ganun kagandahan yung speaker niya. Pero kayo pa rin ang humusga. Kita nyo naman guys, 2023 pa lang, pero yung pangalan ng smartphone na i-review natin ngayon is 2024 na, and ito ngayon si Tecno Spark Go 2024. And kita nyo naman guys, design pa lang panalo na. So huwag natin patagalin pa itong video na to. Gusto ko naman pag-usapan to kasi sobrang sulit niya eh. So tara, huwag natin patagalin pa, pag-usapan na natin to. Okay, so quick spec. See, nakita nyo na guys, no, yung speaker niya is hindi namang sobrang ganda. And medyo nakukulangan lang ako sa bass. And hindi naman sobrang pangit. Mas maganda yung speaker nito kumpara sa mga budget smartphone ni Infinix at Tecno. So alam naman natin, doon pa lang malalaman natin na medyo may pagka-quality talaga yung mga cellphone ni Realme. Kasi medyo mas maganda talaga yung speaker niya kumpara sa mga kapresyon nitong smartphone kay Infinix at Tecno. So approve din naman kahit pa paano yung speaker niya. Though kayo mag-expect na maganda yung speaker niya. And sa chipset naman ng smartphone na to, meron siyang Unisoc Tiger T612, octa-core na rin siya, at ang kanyang GPU is Mali G57. So asahan nyo na guys na itong smartphone na to is for casual gaming lang, and karamihan sa mga games na nalaro is hanggang medium graphics lang. Pero yung iba kaya naman ng high graphics pero sobrang malag. Pero itong sa Call of Duty is kaya naman niya hanggang medium graphics. Pero sinet ko lang sa low dahil naglalag talaga siya. And nung tinatry ko naman siya sa Mobile Legends, nagulat ako na kahit pa paano kaya niya ng ultra graphics dito. Yun nga lang, habang tumatagal is nakakaramdam talaga ako ng frame drops at lag. So asahan nyo na talaga guys na every time na maglalaro kayo dito at nakaset siya sa high graphics is talagang malag siya at talagang may frame drops talaga. So in short guys, kung talagang ang hanap mo sa isang smartphone is for gaming, is malamang sa malamang guys, hindi ko talaga marirecommend itong si Realme Note 50. And natest ko na rin pala ito sa Antutu benchmark, and ang kanyang score is 240,000 plus, which is alam naman natin na medyo mababa talagang score niya dahil nga ang mura lang din talaga ng presyo ng smartphone na to. And of course guys, meron din tong fingerprint and face unlock. So responsive naman yung kanyang fingerprint, pero napansin ko pagdating sa face unlock is ang tagal talaga guys, as in inaabot ng ilang seconds bago ko ma-recognize yung mukha ko pagdating sa face unlock. And dumako naman tayo sa camera niya. Meron tong 13 megapixel main camera, 0.08 auxiliary lens. Ang kanyang front selfie cam is 5 megapixel. Ang kanyang rear cam is aabot ng 1080p at 30 fps. And then ang front selfie video naman niya is aabot ng 720p at 30 fps. So kung usapang camera guys, kung makikita nyo, hindi ganun kagandaan yung mga kuha niya. And then napansin ko masyadong maraming noise at hindi siya masyadong detailed. So expect nyo na guys na hindi talaga kagandahan yung camera ng smartphone na to since mura lang naman talaga siya. Pero kung tatanungin, mas maganda yung camera niya kumpara kay Infinix Smart 8 at Tecno Spark Go 2024. Video quality using the front cam of Realme Note 50, 1080p, 30 fps. What do you think? So hindi ko na ginamit sa paglakad ko kasi alam na natin wala tong stabilization, pero alam mo yun, ito naman yung na-expect ko sa camera sa ganitong presyo ng smartphone. So hindi na ako nag-expect na sobrang maganda siya. So pagdating naman sa kanyang video quality, aabot siya hanggang 1080p at 30 fps sa kanyang main cam. And asahan nyo na kung gaano kapangit yung kanyang mga photos is ganun din kapangit yung kanyang video quality. So talagang wala na masyadong details, lalo na pag naka-zoom. And isa pa, wala rin pala itong OIS or EIS man lang. So expect nyo rin na bukod sa medyo kapangitan yung kanyang quality is talagang maalog din yung kanyang video quality. So para sa akin naman, no, kung camera naman ang hanap mo sa isang smartphone is hindi ko rin ma-recommend itong si Realme Note 50. So sa connectivity naman niya guys, asahan nyo na hindi rin siya ganong kabilisan since 4G nga lang yung kaya niya. And para sa akin naman, acceptable pa rin naman yung 4G connectivity sa panahon ngayon. Pero ang isang kinatawa ko dito guys is kahit pa paano, support na rin naman niya ang 5 GHz pagdating sa Wi-Fi connectivity. And kung usapang social media browsing naman, actually medyo hindi ko rin siya natripan pagdating sa social media browsing kasi napansin ko guys, okay naman siya sa una pag for example nag-scroll lang ako. Pero napansin ko, hindi ko mag-gets kung bakit kahit nag-scroll lang ako minsan is nakakaroon siya ng konting lag pa din. So meaning, napansin ko kasi guys, habang tumatagal ako nag-i-scroll dito, gumagamit ng iba't ibang klaseng social media, is nakakaramdam pa rin ako ng lag kahit hindi na ako nag-games. So napansin ko lang, paano pa kaya pag tumagal itong smartphone na to sa akin, di ba? Sa battery naman, meron tong 5,000 mAh capacity at 10 watts na charging. So kahit paano bumawi naman siya pagdating sa kanyang battery dahil makunat siya, no? At talagang inaabot sa akin ito ng 2 araw. Yun nga lang, naka 10 watts siya. So asahan nyo na halos 2 oras siya mag-charge. Okay, so again guys, no, kung ako ang tatanong nyo talaga, sulit siya para sa presyo dahil sobrang mura niya na guys, no? May 90Hz, naka USB Type-C na yung charger, and kahit pa paano naman, no, yung camera is okay lang din naman, and ang laki ng battery niya, makunat, malopat. Pero again, kung gagawin mo siyang main phone, hindi ko talaga siya marirecommend dahil masyadong mahina yung chipset niya,
masyadong maliit yung storage niya, and old style na rin yung kanyang teardrop notch, no? So siguro pang-regalo nyo lang to sa mga nanay nyo, sa kapatid nyo na bata, and gawin yung back-off phone. Pero again, for its price, sulit din naman siya kahit papano. At ayun lang guys, na maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo tong video na to, of course, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!